Nasaan yung ahas mo? Di ba ko lang naman kailangan mo? Pakawalan mo na si Claire. Ako na mismo makipag-usap doon sa may-ari ng speedo. Ayun kayo rito. Ganyan yan. Kasama mo ba asawa ko? Kasama po niya si Ma'am Isabel. Si Isabel? Anong nangyayari? Asan biyag natin? Liwalo lang namin dyan eh. Hanapin niyo! Yana, Claire! Man! Walang gagalaw! Yana! Akin ang babaeng ahas! Bata! Sigurado kasi ako na ikaw makakatulong sa akin para mahanap si Eliana. Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo po papabayaan si Claire. Meron kami nakitang clot sa kanyang brain. Pero gagaling siya, hindi po ba? Masira ang brain surgery. Lalo na sa kalagayan ni Claire. Nagsisinungaling tayo sa ikabubuti ng pamilya natin. Hindi ko na kaya ito. Sasabihin ko kay Isabel na ang tunay niyang anak ay si Eliana. Doc! Claire! Claire! Time of death, 8:05. Pwede bang iwan mo muna kami ng anak natin? Gusto ko lang sana siya masolo sandali. Kahit sandali lang. Sige. Buti pa. Tatawagan ko muna si Tonet. Papaalam ko sa kanya yung nangyari, ha? Eliana, halika muna. Claire! Anak! Ang daya-daya mo naman. Kakabalik mo ba lang sa akin? Nagsisimula pa lang tayo. Iniwan mo na kami kaagad ng Papa Eman mo. Mamimiss kita, Claire. Mamimiss ko ang bawat sandali na kasama kita. Mahal na mahal kita, Claire. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka namin ang Papa Eman mo. Siya si Claire, ang anak natin. Tawagin mo akong Mama Isabel. Mama Belle, Thank you, anak. mahal kita. Si Mama Isabel. Mang Eman, pupunta lang po ako sa banyo. Sige. Yes, right. Pwede yung makitawag. Ito pa. Doc, pabot pa ng telephone. Salamat po. Welcome po. Eman, Anong ginagawa niyo dito? Paano niyo nalaman nandito ko? kala mo hindi ko alam? Magkasama kayo ni Isabel sa isla. Tinawagan ko si Mang Danny. Bakit kayo magkasama? Nora, pwede ba huwag ka naman mag-skandalo dito? Nasaan yung babaeng yan, ha? Nasaan yung malanding babaeng yan? Hindi pa ako tapos sa kanya, ha? Hindi ko pa nakakalimutan ang ginawa niya sa akin sa fashion show. Manda siya sa akin. Emma, nasaan na yung babaeng yan? Nora, kung manggugulo ka lang, mabuti pa umuwi na lang kayo. Respeto na lang kay Claire. Kuya,
Bakit anong ibig mo sabihin? Bakit? Ano yun? Wala nang anak namin ni Isabel. Wala na siya. Sorry. Hindi ko alam. Sorry, Emma. Hindi ko naman alam. Ano ba nangyari sa'yo? Ba't ang dumi-dumi ng damit mo? Eliana, Lolo? huwag ka matakot sa akin. Hindi kita sasaktan. Hindi niyo na ba ako ikukulong, Lolo? Hindi na. Kaya wala kang dapat ikabahala. Nandito ako para alagaan ka. Oh, may problema ba? Sinong hinahanap mo? Eh kasi, Lolo, si Mami Minerva po, hinahanap ako. Eh baka pa pag nakita niya ako, hulihin niya ako, isumbong niya ako sa mga polis. Akong bahala sa'yo. Sumunod ka sa akin. Halika. Basti. Sorry, Isabel. Kung nagpumilit lang sana ako na sumama sa inyo, kahit pa paano sana naprotektahan ko kayo mag-ina. Isabel, ang papa mo, asan siya? Hindi ko alam, Ma. Hindi naman po siya pumapasok na dito. Lolo, sandali lang po. Teka lang, iniisip ko po si Claire eh. Kahit po kasi hindi ako sinisisi ni mga Eman at ni Ma'am Isabel sa nangyari. Pakiramdam ko po, kasalanan ko kung bakit ganyan nangyari kay Claire eh. Nangyari na ang nangyari. Kahit sisihin mo sarili mo, hindi na babalik si Claire. Basti, pakiramdam ko. 2 beses ako nawala ng anak. Nung sanggol pa lang si Claire. Pagkatapos ngayon naman. Bakit gano'n?
sandaling panahon ko pa lang siyang nakakasama. Kinuha na siya kaagad sa akin. Hindi ko maintindihan bakit gano'n. Isabel, may mga bagay-bagay sa buhay natin na nangyayari. Pero sa ngayon, hindi pa rin natin alam kung ano yun. Siguro, makontento na lang na nakasama natin si Claire sa maikling panahon. Sino ba naman mag-aakala sa paglipas ng taon ay nakita pa rin natin siya? Naawa po kasi ako sa kanya eh. Ang bata-bata niya para mamatay. Naawa naman si Ma'am Isabel tsaka si Mang Eman. Nawalan po sila ng anak nang dahil sa akin. Iliana, makinig ka. Palagay ko, panahon na para malaman mong totoo tungkol sa mga magulang mo. At sana'y mapatawad mo ako kung matagal kong inilihim sa iyo ang katotohanan. Isabel, condolence ha. Alam mo, napamahal na rin sa akin si Claire. Parang anak ko na rin siya. Sarap. Isabel, anak. Nakausap ko na ang punerarya. Sila na raw bahala sa lahat ng kakailanganin para sa lamay ni Claire. Ha? May lamay pa ba? Ayaw niyo i-cremate na lang ng diretso para tapos na kaagad? Tara, hindi ikaw ang nanay ni Claire. Kaya wala kang karapatang magdesisyon sa gagawin sa katawan ng anak namin ni Emma. Oo nga. Sabi ko nga, pasensya ka na. Sa bagay, alam mo sa lamay, syempre may abuloy, di ba? Sayang naman yun. Sayang ang abuloy. Buti yun. May lamay. Isabel, Mahabang panahon na hindi ko sinabi sa iyo ang totoo kung sinong mga magulang mo. Pero ngayon, panahon na para malaman mo ang lahat. Kilala niyo po ba kung sino yung mga tunay kong mga magulang? Oo. Nandito ka lang pala eh. Halika dito. Ma'am Minerva? Halika dito. Lolo, tulungan mo Halika dito eh. Ay! Huwag mo! Hindi mo makukuha ang apo ko! Ikaw tumigil kang matandang makupad ka kung ayaw mo talaga masaktan ha. Halika dito. Lolo, tulungan mo. Makawalan mo sinasabi ko eh. Hindi mo makukuha! Hindi mo makukuha po ko! Hindi talaga yung manguha sa mga ganyang usapan, sa maayos na usapan? Hindi kaya? Sige. Oh, ang itim na serpente. Lolo? Akala mo siguro ikaw lang ang may ahas. Itim na serbente, kagatin mo si Eliana. Isabel, pwede ba kitang makausap? Bakit? Ano yun? Kanina ko pa hinahanap si Eliana. Alam ba kung nasan siya? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko siya nakita nung lumabas kayo sa kwarto. Bakit? Saan kaya siya nagpunta? Galing-galing mo dun, kaibigan.
Lolo! Ay, nako. Lolo! Tulong! Anong ginawa mo sa lolo ko? Lolo! Tignan mo, ayaw mo makinig, di ba? Ayaw mo makinig, di ba? Halika na dito. Pabayaan mo na yung lolo mo. Halika dito! Eliana! Ito, iwan mo yung lolo mo! Ayaw mo makinig? No! Gasala, hindi ba alam na bawal manigarilyo dito? Nakalagay na, no smoking, oh. Ikaw naman, isang stick lang, oh. Hindi mo nababasa yan? Bawal bumaba rito. Ikaw talaga. Eh, paano kung mahuli ka rito? Di pareho tayong tanggal sa trabaho niyan. Walang tao rito. Bawal nga, oh. Sige! Ano? May tao ba ron? Ewan ko. Bawal pumasok dyan, eh. Lalaban ka sa akin? Kaibigan, talunin mo yung ahas na yan. Ano? May tao ba dyan? May tao dyan? Ha? Hoy! May tao ba dyan? Bagot kayo! Magtago ka na. Tulungan niyo po yung lolo ko. Ginagat siya ng ahas. Tulungan niyo yung lolo ko, lolo. Tulungan natin! Wag! Siya yung babae ni kakambal na ahas. Lolo, tulungan niyo po yung lolo ko. Tulungan niyo yung lolo ko. Tumayo ka dyan! Yung kakambal mong ahas yung kumagay sa lolo mo, no? Hindi po ako siya. Tumayo ka dyan! Atras! Atras, sabi! Tayo! Isala! Humingi ka ng tulong sa taas! Dali! Tulong! Saan kaya nagpunta yung batang yan? Alam naman yan, delikado na makita siya ng ibang tao. Eman, hindi ko alam. Ayoko munang isipin si Eliana. Si Claire ang laman ng utak ko, kaya pasensya ka na, hindi ko alam. Naiintindihan ko. Ganun din naman ako, eh. Nag-aalala lang ako talaga para kay Eliana. Isabel? Mama. Hindi pa ba nagpapakita ang papa mo? Nalimutan na namin ang buong ospital, eh. Hindi ko alam, nasaan na ba si Papa? Diyos ko namang tao to. Saan nagpunta kaya naman? Diyos ko namang tao to. Saan naman kaya nagpunta? Papa? Si Papa? Papa! Ano nangyari ka? Papa! Ano nangyari sa Papa ko? Papa! Bakit ano nangyari? Ano nangyari sa asawa ko? Labutan ho namin siya sa basement. Ha? Natuklaw ho yata ng ahas, eh. Ahas? Buisit eh. Alam mo, buisit talaga yung Eliana na yun, di ba? Dahil nakatakas pa siya. Nakatakas pa eh. Kumusta ka ba? Wala naman siguro nakakita sa atin, no? Isang tao lang ang pwedeng gumawa nito. Si Eliana. Wag mo muna tayo mambintang. Bakit, Emma? Sino sa tingin mo ang may ahas dito? Ma'am, may naabutan nga ho kaming babaeng may ahas sa basement. Nakita mo na. Halimaw ang Eliana na yan. Halimaw siya! Ma'am Isabel, si Lola po. Eliana, totoo ba ang mga sinasabi nila? Ha? Paano mo nagawa kay dito? Ha? Paano mo nagawa kay dito? Mama! Ma'am, siya nga yun. Nakita mo na siya yun! Eliana, totoo ma. Hindi po. Walang iya ka! Sabi nila. Walang iya kang babae ka! Mrs. Casabel? Dok, kumusta po ang papa ko? We did everything. Tinuro ka na rin po namin siya ng anti-venom.
Pero masyadong mabagsik ang lason ng ahas na nakakagat sa kanya. Kinalulungkot ko po. Komatos na si Don Eddie. Nakita mo na! Nakita mo ang ginawa mo kay Eddie! Nakita mo, hulihin niyo yan! Hulihin niyo yung babae yan! Hulihin niyo siya! Hulihin niyo siya! Hulihin niyo! Walang iya ka! Walang iya ka! Kung bakit naman kasi. Nilapitan mo pa yung babaeng yun eh. Tignan mo tuloy ang ginawa sa'yo. O nga, hindi ko pa rin maintindihan. Bakit gagawin ni Eliana ito kay Papa? Ewan ko pa sa halimaw niya, Isabel. Hindi ko maintindihan. Siguro, galit pa siya sa amin hanggang ngayon dahil sa ikinulong namin siya sa stockroom natin. Iman, hindi na natin makikita yun. Eh, di ba sabi mo nga, hinahabol na nga ng mga guards? Eh, malamang tumakbo na yun tsaka nagtago. Wala namang pupuntahan si Eliana. Hindi mo na problema yun. Eh, man, pagod na ako. Baka naman pwedeng umupo, o magpahinga, o pwedeng umuwi na. Alam mo, mabuti yung babaeng yan nung nasa atin pa, walang sinaktan yan, ha? Dahil kung hindi, malamang ngayon pinapahanting ko din yan. Siguro, ngayon lang siya nakahanap ng pagkakataon para makapaghiganti. Yan, pinakagat niya sa ahas ang papa mo. Napakawalang utang na loob talaga. Pero Mama, maganda ang pakikitungo ko kay Eliana. At ganun din siya sa akin. Kaya hindi sumagi sa isip ko na magagawa niya to. Isabel, hindi mahalaga sa hayop na yon. Kung magandang pakikitungo mo sa kanya. Tingnan mo kami, ilang taon. Ilang taon namin siyang inalagaan ni Eddie. Binigyan ng kwarto, pinakain. Si Eddie pa nga ang madalas na nagtatanggol sa kanya. Inaalagaan siya, mahal na mahal siya. Pagkatapos ito ang susukli niya. Alam mo ba, hindi rin naman maigi kung naging malapit siya sa'yo o gusto niya siguro naging malapit siya, naging mabait siya sa'yo para maisakatuparan niya ang plano niyang paghihigante. Mabait na bata si Eliana. Hindi ako naniniwalang kaya niyang gawin yung mga sinasabi tungkol sa kanya. Ano ka ba? Guards na nga ang nagsabi. Ano bang gusto mong statement pang marinig mo? Statement din doon, Eddie. Kumatos na nga yung tao. Kung bakit naman kasi tinago-tago mo pa yung babaeng yan eh. Tingnan mo tuloy ang nangyari. Paano na kaya si Isabel? Nakakaawa naman siya. Kamamatay lang nung anak namin. Ngayon si Don Eddie naman na may problema. Eh man, hindi mo na dapat pinoproblema yung Don Eddie na yan. Hindi naman natin siya friend. At saka pwede ba, lalong si Isabela, hindi mo na din siya pwedeng isipin. Ako naman ang isipin mo, ikaw nga may kasalanan sa akin eh. Bakit mo ba sinikreto sa akin yung pagpunta mo sa isla kasama yung babaeng yun? Nora, si Claire lang ang iniintindi ko. Si Claire? Eh si Claire pala eh. Di yun ang focus mo si Claire. Hindi yung kung sino-sinong taong iniisip mo. Hahanapin ko si Eliana. Oo na. Pagod na ako. Baka pwede na umuwi. Naiiyak na talaga ako sa pagod. Ikaw na munang bahala dito. Sige na, hahanapin ko siya. Please. Sarado tayo! Bakit hindi ako pinagbibintangan? Eh kasi naman, Eliana, hindi naman yata nila alam na may ahas si Mang Minerva. Eh, hindi naman ako eh.
lumapit kay Lolo eh. Alam mo namang hindi ko magagawa yun eh. Gusto ko kausapin si Ma'am Isabel. Gusto ko sabihin sa kanya yung totoong nangyari. Eliana, umalis na lang tayo dito. Pinapahuli ka na nila. Pero ayoko. Ayoko iwanan si Lolo. Ayoko iwanan si Lolo hanggat hindi siya gumagaling. Ayoko. Lolo ko. Alam mo, swerte ka talaga pagkasama kita eh. Hindi ako pinagbibintangan nila. Isipin mo kung sino. Si Eliana. Lolo, pangako po, pag gumising na kayo, sasama na po ako sa inyo. Hindi ko na po kayo tatakbukan. Emma naman, pwede ba? Huwag mong magawa-gawa na iuuwi mo sa bahay natin ng babae yan, ha? Ano na naman ang ginawa mo sa asawa ko? Hindi pa ba sapat na pinakagat mo siya? Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas!